Dear Tita El, may mga bagay ka talagang nagagawa ng hindi mo inaakala. Lalo na kapag mahal mo ang isang tao. Yung tipong mapapatanong ka sa sarili mo, grabe nagawa ko yun? Ako po si Rain at ito ang kwento ko. Nagkakilala kami ng jowa ko noon sa isang common friend. Magkaibang university kami pero kahit papaano, nagagawa naming maglaan ng oras para sa isa't isa. Noong mag 4th year college na kami, nagkaiba na kami ng sitwasyon. Ako, malapit nang magtapos, habang siya may 2 pang term na hinahabol dahil irregular student siya. Maayos naman ang lahat. Nakahanap ako agad ng trabaho pagkatapos ko pong gumraduate. Habang siya naman, hinihintay pang enrollment niya para matapos ang kanyang last term. Dahil may sarili na akong sweldo, mas nakakapaglaan kami ng time para sa isa't isa. Sabi nga nila, money buys time. Pero dumating ang isang problema. May balanse pa siyang kailangang bayaran para makapag-enroll at walang-wala raw ang pamilya niya noon. Na ikwento niya sa amin. Hindi naman siya humihingi ng tulong pero naramdaman kong mabigat yung sitwasyon niya. At dahil mahal ko siya, kusa kong sinabi na ako nang bahala. Pero dahil tuloy-tuloy na ako sa trabaho at nag-aaral naman siya, unti-unting nag-iba ang dynamics namin. Parang dumalang ang pagkikita at kahit nakakapag-usap pa rin kami, parang may nagbago talaga. Sinubukan kong kausapin siya tungkol dito pero nauwi lang po sa diskusyon. Ang sabi niya, nape-pressure raw siya dahil magkaiba na kami ng priorities. Hanggang sa nauwi po kami sa cool off. Akala ko, yun lang talaga ang dahilan. Pero may common friend kami na biglang nagtanong sa akin, kayo pa ba? Madalas daw kasi niyang makita sa stories ng isang kakilala namin na may kasamang ibang babae ang boyfriend ko. Doon ako natauhan. Bakit hindi niya sa akin sinabi? Totoo ba to? Sobrang sakit. Kaya naglakas loob akong i-chat siya. Tinanong ko siya ng diretso tungkol dito. Pero hanggang ngayon, wala pa rin po akong natatanggap na sagot. Di naman ako nagsusumbat pero hindi ko maiwasang isipin. Ako na nga yung tumulong, ako pa yung ginanito. Tita El, dapat ko pa ba siyang puntahan para makuha ang sagot na gusto kong marinig? O sapat nang hayaan na lang siya at mag-move on? Alam kong kailangan ko ng closure pero sa totoo lang, parang pagod na rin ako. Gumagalang, Rain. Rain, hayaan mo na lang siya. Yung pera, lalo na nagtatrabaho ka, babalik din yan sa'yo. Hindi lang doble, minsan triple, minsan 4 times pa. Noong ginawa mo yung kabayanihan na meron kang scholar na pinaaral, Rain, nung ginawa mo yun, you were madly in love with this guy. And mahal mo kasi kaya gusto mong tulungan. Kaya ikaw mismo nagkusa. Sana lang talaga pinang-enroll niya. Kasi baka mamaya sinasabi niya lang wala siya pera tas pinang-date lang pala. Hey! Talaga pati ako Talaga pati ako magagalit ako nun. Pero wag na nating isipin yon. Wag na nating isipin yon because it's pointless, it's useless. Sa tingin mo ba, babalik pa yon kung may konsensya siya? Pag nagtatrabaho na siguro siya, maibabalik niya yon. Pero wag mo na lang din asahan. Katulad ng pagbalik niya sa'yo. Wag mo nang asahan, mag-move on ka na. Forgive, forget, move on. Ngayon na nagtatrabaho ka na, it doesn't say how old you are. How old is she? Did she mention how old she was? No?
Ngayon na nagtatrabaho ka na, nakatikim ka na ng sweldo, at may bago kang kapaligiran, di ba? Yung environment, working environment. I'm gonna give you plus 10 years. Mas marami ka pang makikilala na mas deserving ng pag-ibig mo. Yung kahit hindi mo hingiin, susuklian ka, bibigyan ka. So, hayaan mo na siya. Bakit gusto mo nang immature? Na pinirahan ka lang. At hindi ka naman bekla. Babae ka, te. Hindi ba? Hindi ko sinasabi na lahat ng bakla pineperahan. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Pero kasi, di ba, ang sakit talaga. Masakit talaga yan. Kaya lang, isipin mo, para medyo ma-enlighten ka at lumuwang ang kalooban mo, na noong ginawa mo yun, buong puso mong binigay yung pera kasi mahal na mahal mo siya. And yun yung paraan mo ng pagtulong. Yun din siguro yung love language mo at that time sa kanya. Yan mo na yun, hindi man niya maibigay, maibalik, maisukli yun sa'yo, ibang taong gagawa nun. Huwag ka mag-alala. Sabi nga ni, di ba? Ni Gary V, nagtatanong siya kung natutulog ba ang Diyos. I'm sure hindi. And one day, he's gonna get what he deserves. Tapos patatawa ka na lang. Oh! Ganun. Oh, boy, so funny. Oh! Ganon. Matatawa ka na lang, te. So, yan mo na siya. It's not worth it. Closure, you already got it. Hindi lang sa paraan na gusto mo. Sabi mo, naghahanap ka ng closure, hindi ba? Nahanap mo na. Hindi lang sa paraan na gusto mo. Nalaman mo na nga sa iba. Hindi ka na sinasagot sa messenger. Huwag mo nang pagduldulan yung sarili mo sa kanya, te. Sino mo kang kawawa? Di ba ikaw? Uy, 2025 na, dapat strong na tayo mga women. Women's Month pa naman ngayon. Di ba kahapon ng International Women's Day? Yes, di ba? So, di ba? Pulutin natin yung magandang aral out of it. And then, leave all the bad memories behind. Okay? Rain?